Welcome to UNTV's digital interactive broadcast. Anong to? Anong tree? Anong to? Kuya. Hi, good morning. Today. Good morning, Buday. Buday ka ba? It's Buday? die. Ha? It's die, Kuya. What die is to die? Today is. What? Today is what? Today is Wednesday. Hindi mo alam? Nakalimutan mo kung anong araw today? I was buffering. Apologies. Oh, may buffering na naman. Ito ba? Touchscreen ba to, Day? Ano ba tong kalokohan na to nandito sa harap ko? Hindi. I don't think so. It's not touchscreen? Could you check that for me? Yes, I'm asking you. Is this touchscreen or what? No, it isn't. Oh, okay. Ano ang balita? How's the weather today? It's 23 degrees Celsius in Metro Manila, and it is projected to peak at 30 degrees Celsius today. And Kuya, my sensors detect that Angela Loganzad is already here to join you. Oh, late? Excuse me. Good morning, Kuya. Morning. You're late? Good morning, Day. Hindi ako late. O kahapon may isang applicant dito. Ako naman, Kuya, ma-interview mo. Okay. So, is this a new applicant, Dai? What is your hiring? So, Are you hiring? So, what are you applying for? Huh? Any job. Any job, Kuya, kahit ano ba. Aba, alaga nga naman, ano. Good morning, good Morning, morning. morning. Morning, Ganda, liwanag natin dito, Welcome to... Maliwanag sa buhay mo yan. Liwanag natin, Madidiliman nga ako. Sindilim na mukha ni Michael Pahatin. May pa-picture ka pa dyan. Ha? May pa-ganyan din. May pa-art-art ka pa. Oo nga. Ewan ko, ninakaw to dun sa opisina ko. Hindi nagpaalam. Nasa opisina ko yan eh. Oo. Ganda. Yun ang ano. Ganun pala ang feeling ng nandito. Ng applicant. Ng applicant. Ganyan ang feeling ng applicant. So, what can I do for you that you cannot do for me? I don't know. You tell me. You don't know? Oh, I don't know. You tell me. So, you're from what country? Philippines lang, Kuya. Okay. Dai. yes, Kuya. Wait, Alexa, are you there? Yes, I'm here. I listen once I hear the wake word. Wake word raw Ano siya. daw? Hi, Alexa. Hi, Alexa. How are you today? You caught me in the middle of doing the hokey pokey, so I'm all turned around. Sabihin mo, Kuya, kay Alexa. Ay, ewan ko kung applicable sa kanya yung I see a little silhouette of a man. Ikaw magsabi. Alexa, I see a little silhouette of a man. Wala. Usually, sasagot yan eh. Scaramouche, Scaramouche. Can you do the pandango? Oh, hindi pala yan. Ay, Alexa pala yan. Hindi pala si Siri. Ano? Sasagot kasi siya. Oh. Tingnan mo yung sa akin. Wala. Si Wala Siri? ako. Oh, wala ka kayo. Ano sasabihin? I see a silhouette of a man. Alexa, I see a little I see silhouette. a little silhouette of a man. I'd give that one a go, but I think Freddie Mercury is the only one who can do that song justice. No. Although 1,000 karaoke fans may disagree. Oh, Tingnan mo ako, Kuya. talaga. I see a little silhouette of a man. Galileo, Galileo! I don't know what it means. Mali. Oh, ay. Kasi ginulo mo eh. Ako na ba naggulo? Web search for it. Nananahimik ako. Ulit, tuloy. Oo, ulit. Sige. I see a little silhouette of a man. Scaramouche, Scaramouche, will you do the fandango? Thunderbolt and lightning. Very, very frightening. me. Galileo,
Galileo. 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 See? Galileo Oh, finger. sabi sa'yo, tama ako. Galileo, Yes Galileo. nga, oh. It's just a porous system. Galileo, pangit mo. Hindi pa siya tumitigil, oh. Oh, nag-recite na eh. No? Oh, etiga mo, ha? Alexa, who is Freddie Mercury? Ay. Bakit na nahimik? Alexa, who is Freddie Mercury? Freddie Mercury was a British singer-songwriter, record producer, and lead vocalist of the rock band Queen. He is regarded as one of the greatest singers in the history of popular music, and was known for his flamboyant stage persona and 4-octave vocal range. Mercury was born in Zanzibar to Parsi parents from India. Kita mo. Oh. 45 years. September Oh, 1946. when he died. Alexa, what is the cause of Freddie Mercury's death? Freddie Mercury died on November 24, 1991 at the age of 45, and the cause of death was AIDS. AIDS. So, sabi sa'yo, namatay sa AIDS si Galileo. Di ba? Oo nga. Dai, Yes, Kuya. who is Jumides Maturan? Hala. Hala. I'll get Anong back to you on nangyari? that. Ha? Ano nangyari? Sino yun? Hindi mo kilala si Jumides Maturan? Sorry, hindi. Si Martin Pacardo lang kilala ko. Bagay, ako si Martin Rivera kilala mo. Hindi mo nga kilala si Jumides Maturan? Hindi eh. Bira. Lito de Guzman. Who is Jumides Maturan? Baladir. Mas maganda pala yung ano na yan. Eh. Oh. Ah. Siya yung... Anong kanta niya, kuya? There was a rose tattoo. Hindi mo alam? O hindi na. Ay, nako. Tattooed on my mind na alam ko. Kala ko ikaw magpapatato eh. Dai, ano mga balita today? Kuya, here are the top stories for today. Naniniwala si Pangulong Rodrigo Duterte na kagagawa ng suicide bombers ang nangyaring magkasunod na pagsabog sa Holosulu noong linggo. Subalit taliwas ito sa naging pahayag ng Armed Forces of the Philippines. Pag-aresto at pagsasailalim sa intervention program sa mga menor de edad na makagagawa ng paglabag sa batas, maaring magdulot ng trauma at depresyon sa mga bata ayon sa isang psychologist. Nanawagan si Pangulong Rodrigo Duterte sa mga magulang na tangkilikin ang libreng bakuna ng pamahalaan para sa mga bata. Sinalubong ng kilos protesta ang isinagawang pagdinig ng Senado kahapon sa panukalang taasan ang ipinapataw na buwis sa tobacco products. Okay. These are the top stories for today, Kuya. Thank you, Dai. Itong pangyayari na to, sinalubong daw ng kilos protesta itong pagdinig kahapon dyan sa Senate tungkol dun sa panukala na taasan ng buwis sa tabako. O, ayaw nila na taasan yung tabako. Bakit ba ayaw nila? Dai, pakitawagin mo nga si Nel Maribok at tatanungin daw ni Gelay. Yes, Kuya. Calling Nel Maribohok. Nel is already connected. Aray. Yan, Nel. Nel, unsa ka? Ay, ano? Asa ka man. Asa ka man. Kuya, good morning. Ay, Good yun morning o. po. Asa ka man. Good morning po, kuya. Nasaan ka? Pakapi-kapi ka dyan. Masasari-sari. Magja-jogging kasi ako, kuya. Nakapi muna ako dito sa tindahan. Kaya madilim pa eh. Medyo madilim pa dito sa area ko. Dito sa San Mateo Rizal to, kuya. Paakyat ng Timberland. Talaga jogging area tong lugar na to, kuya. Oo, napunta ka sa Timberland. Wala may Timberland. Justin. Timberland, Justin nakalalo ko. Justin Timberland. Timberland, puntahan din yan ng mga nagbibisikleta. Saan yun? Sa may, San Mateo.
Yes, Rizal. Kuya. Oo. Nagbibisikleta. Diba, paakyat yun. Sobrang tarik doon. San Mateo Rizal. Oh, Nagbike ako dyan dati, yung nagbabike ako dyan dati, yung road bike. Oo, Yes, kaya lang kuya, marami dito. Marami. pagdating sa pataas, binibitbit ko na lang yung bisikleta ko. Mahirap na Kasi mas mag-bike. madaling maglakad kaysa sa magbike. So, dyan sa may taas. Talaga. Nel, Pupuntahan niya ng mga job. Yes, Kuya. Ganun nga po. parang merong Kuya. may pondahan dyan Nagtatayo na siya. Nandyan, lumipat na ba dyan sila? Ayo, Dungdung? Kuya. May spin-off kasama na ko dito yung... napundahan. Oo. Eh, Kuya, kasama ko yung tindera kanina. Nagkukwentuhan kami kung ano yung presyo ngayon ng ng sigarilyo nila ngayon hindi naman daw nagbabago. Isang pakete, 790. Kasi pinag-uusapan kasi ngayon, mainit na usapin ngayon yung syntax yung pagtataas ng presyo ng sigarilyo, Kuya. Akala ko, bahala ka na magsigarilyo Tatanong ka na sigarilyo. Pinapanda ako ng circular mo Yung mga tipo pa naman ni Nel mukhang nagsisigarilyo. Ano lang, research lang. Hindi, si Nel, tingnan mo yung itsura ni Tingnan Nel. mo, pang... Si Nel Maribuhok. Ano lang, nagtatanong lang pa. Ang itsura ni Nel Maribuhok, mukhang nagkakahig ng manok. Alam mo yun? Yung pagka-umaga, may hawak na manok na ganito. Binubuga-bugahan na. Di ba? Yung mga datingan natin dyan So ano ba ang proposal dun sa Senate sa pagtataas ng tax at tinututulan nila yung pagtaas ng tax ng mga Yes, tobacco Kuya. products? Mas mataas kasi yung version ng Senate. Ang Senate, ang sinusulong nila dalawa, Kuya. Itataas siya ng 60 pesos o kaya 90 pesos mula sa kasalukuyang 35 pesos per pack na excise tax. So mas mataas ito dun sa version na ipinasa ng Kamara naman na 37 pesos lang, Kuya. So 7 pesos lang itinaas. Pero ang nagsusulong sa Senate ngayon na pinapaboran ni Pangulong Duterte ay yung version ni Senator Pacquiao. Ito nga yung 60 pesos per pack na ipinangako nga na ise-certify as urgent. So may mga dumating sa pagdinig ng mga medical experts na pinatunayan nila sa mga mambabatas na talaga masama sa kalusugan itong paninigarilyo. Na ang gobyerno ay gumagastos ng bilyong piso para lamang dito sa pagpapagamot dito sa mga may sakit na may kaugnayan nga dito sa paninigarilyo. So may mga nakausap na experts ang mga senador at ito yung kanilang mga sinabi, Kuya. Ang sanhi ho ng mga heart attack, stroke, galing sa sigarilyo. Ito ho, alam ho namin na attributable sa sigarilyo, pinag-aralan na ho ito. The country loses 210 billion a year. So Kuya, ang kailangan din kasi ngayon ay mapondohan yung universal healthcare. So umaabot yan ng mga nasa 200 billion pero medyo short yata sila ngayon. Sabi ni Secretary Duque, short sila ng 40 billion pesos this year para ma-implement yung universal healthcare. So kailangan nila maipasa agad itong syntax o yung amyenda dito sa Syntax Reform Act. Pero ang problema, magbe-break na ang session by next week, Kuya. So parang hindi na maihabol dahil nga campaign period na, magiging busy na mga mababatas. Yun po ang problema ngayon. Yun lang. Pero ano ang rasyonal? Bakit tumututol yung iba? At sino yung mga tumututol na taasan yung excise tax sa tobacco products? Yes, Kuya. Kahapon, sumugod nga yung dalawang grupo sumugod Una, yung supporter, katapatan niya yung mga nagpo-protesta. Pangunahin dyan, yung mga tobacco farmers. Kasi nga po, umaaray na sila. Sinasabi nila, mawawalan na sila ng trabaho dahil ilang beses na nga nagtaas ng presyo ng sigarilyo, 7 beses na. So ngayon, mas mataas ang itataas ng tobacco products. So nag-aalala sila na mawawalan sila ng trabaho. So
From Ilocos region yun, kuya eh. Yung mga pumunta dun sa Senate na mga tobacco farmers karamihan, kuya. Pero dapat din siguro kung sakali dyan, humanap ng ibang ways dun sa out of the taxes na makukuha dun sa iaangat ng suporta para dun sa mga tobacco farmers. Pero kasi kung ako lang, talagang wala naman na idudulot na maganda sa katawan yung sigarilyo. Mas maganda nga yan. Pag mamanufacture na isipin nila na itigil. Sige, Nel, mamaya babalikan kita at magtuloy ka muna ng diretsuin mo yung itaas ng Timberland. Oo nga, pakita nga ng Tsaka huwag ka masyado magpapataba, Nel. Pagka medyo yung mukha mo, tumaba pa ng... Magpapalit ako na dyan. O pagka lumaki pa ng gusto yung mukha mo, delikado, iba ka mukha mo eh. Para... Dating taga Malacanang yan, kuya. Hindi eh. Coloma. Ang naalala ko sa mukha ni, tiga mo sa mukha ni Nel Maribok, hindi mo kilala eh. Yung pinukpok ng baril sa ulo, pagkatapos walang nasugatan. Hindi man lang... Tamo si Coloma. Sabi ko sa'yo, si Coloma yan. Hindi si Coloma. Tapos yung tipo, yung baril yung nagkaroon ng dent. Hindi yung mukha. Joke lang. Hindi, yun talaga, pinukpok ng baril sa mukha. Tapos, sa ulo, sa mukha, tapos hindi nasugatan kahit ano, sa tindi ng kapal ng mukha. Oo. Biro mo, pinapapatay na siya. Tinutukan siya ng baril. Tapos sabi sa kanya, pinapapatay ka. Biglang nagbago isip nung pinalo siya na lang ng baril sa mukha. tapos, sabi siya hindi nagasgasan ng mukha eh. Oo. o diba? Sa kapal ng Saan mukha. ka pa? Oo, matindi. Okay. Medyo konting taba pa, Nel. Kamukha mo na eh. Oh. Nakita mo? Nakita niyo ba? Oh, di ba? Ayaw ko na, kuya. Magpapapahit ako. Oo. Ayaw ako maging kabukayan, kuya. Buti pa. Ingat ka sa pagja-jogging mo. Baka mamaya madapa ka dyan eh. Kailangan niya talaga mag-jogging, kuya, para kumasya yung Amerikano niya pag nag-IAB. Oo nga. Napansin ko nga. Kasi pagka nag-IAB ka dito, para ka suman sa ibus eh. Salamat, Nel Maribok. Ngayon, bumili na ako ng bagong Amerikana. Oo, Sige napagawa po. na daw siya. Kuya. Thank you. Oh. Kang bibiling sigarilyo dyan, Nel. Sige po, kuya. Oh, ikaw, Aling Gelay. Kuya, pwede ba akong magtanong Gelay. kay Day? Sige, Day si Gelay. Gusto ko nang itry. Gelay si Hi, Day. Day. Hi, Day. Hi, Day. Angela. Hello, Day. Ano ba maganda? Good morning, Day. Good morning, Day. Will you die? Hindi, tatanong ko lang since pinag-uusapan na rin natin yung paninigarilyo. Alam mo ba, Day, kung gaano karami yung namamatay taon-taon dahil sa paninigarilyo? Accessing data. Angela, ayon sa World Health Organization, 3 milyong tao ang namamatay taon-taon sa buong mundo dahil sa cardiovascular disease, dulot ng paninigarilyo. Ayon din sa WHO, 17 Pilipino ang namamatay oras-oras dahil sa paninigarilyo. Habang 87,000 Pilipino naman ang namamatay taon-taon dahil sa tobacco exposure, batay sa 2015 Global Adult Tobacco Survey. Dami, kuya. Dami, 87,000. Dami. Na Pilipino Oo, Filipino deaths. Ito, 87,000 a year sa mga Pilipino. Pero ang hirap pa dyan, kuya, di ba lagi nga natin na pag-uusapan yan, yung iba pang naapektuhan, yung hindi talaga nagsisigarilyo. Yung mga Apektado ng mga second hand, meron ng third hand smoking. Kaya nagkakaroon din sila ng iba't ibang respiratory diseases. Yung iba pa nga, kuya, bata. Diba? Tapos iba, I've heard some cases, kuya, mga namatay ng lung cancer, pero never in their lives Na nagsigarilyo. sila. Kasi may second hand, may third hand. Diba? Yun yung masakit mo. Yung mga bata. But speaking of mga bata, kuya. Mabilib ako sa'yo, Bakit? Sa lahat ng applicant, ikaw may dala sarili mong lamesa. Ako pa ba? Siyempre, ako pa ba? Kahapon yung aplikante dito, walang lamesa. Wala eh. Ngayon, ikaw, ibang klase. Ako pa ba? Papahuli? Nagdala ka na sarili mong Hindi tayo papatalbog. Kahit mahaba chair mo, bilog naman yun. At saka,
Ay, table. Pwede mo naman palang kumpletuhin yung sahig mo. Talaga. Diba? Hindi ka Siyempre, diba, sabi ko, pagpasok mo. Oo nga. Talaga ayaw niya pumayag. Hindi Kasi kahapon sabi niya, Kuya, tignan mo to. Yung sahig mo, hindi kumpleto. Sabi niya, bale, pagpasok ko bukas, pag ako nag-apply, kukumpletuhin ko yan. yes. Ako pa ba? Isa kang alamat. Hindi tayo papatalo. Ay, Alexa, Congratulations. what time is it? Alexa, what time is it? The time is 5:08 a.m. Marunong, ha? Ayos, ha? Day, anong oras na sa Tagalog? Ikalima at 8 minuto ng umaga. Wow. Di ba? Mali ba yun? Tama naman, oh. 8 minuto makalipas ang ikalima ng umaga. Yan. I'll try to remember that. Okay. How is that in Bisaya? It's the same. Alas 5:08. Bisaya? Bisaya, alas 5. Bisayain mo yung 8 minuto makalipas ang ikalima ng umaga. Bisayain mo, Day. 8 ka minuto pagkahuman sa alas 8 sa buntag. Galing. Namangha eh, no? Parang meron pa rin Spanish eh. No? Talagang kahit saan. Nahaluan na, kuya. Mix. Okay. Sige. At meron tayong interactive logo dun sa kanan. Yan. Live. Yan. Interactive. Oh. Ano ulit ibig sabihin, kuya, ng die? Day? Pag nawalan ka na hininga. Di ba? Tapos kasunod nun, bury. Oh, di ba? Pag if you die, you will be buried. Di ba? Yun lang. Die. Die. But ka na ba, die? If you die, you're dead. Di ba? Ganon. D-A-I. Si Die, yung kinakausap natin. Liliwanagin mo eh. Kasi, Die. Ang kulit nito eh. Ano daw yun, Die? Angela, DIE means Digital Artificial Intelligence. Oh. Thank you for that wonderful answer. Ayos. welcome. Talagang gusto mong bumalik sa si Alexa. Tingnan mo. Alexa, what is the meaning of die? The verb die is usually defined as of a sound, to become weaker or fainter and then cease. The noun die is usually defined as a hollow device of steel, often composed of several pieces to be fitted into a stock, for cutting the threads of bolts or the like. Ang dami mo sinabi. Ano nangyayari? Ang dami niya sinabi. Ano nangyayari? Meron pang, iba naman kasi sabi sa'yo, die niya eh. D-I-E. Oo, yan. Ikaw, ito. Ano ang kaibahan ng bata sa matanda? Hindi ba, speaking of bata, kanina pinag-uusapan natin yan, kuya. Pasado na pala sa House of Representatives yung panukala na ibaba sa 12 years old yung minimum age of criminal responsibility. If you can remember, kuya, nagkaroon ng mahaba-habang debate dyan. Diba, nung una, 9 years old. So ngayon, dahil marami ang nag-react, ginawa naman nilang 12. Pero according, kuya, sa mga experts, diba, nagsasabi na may mga negative effects daw, kuya, yung pag-aresto at saka pagsasailalim dito sa mga bata nito sa mga intervention program. So, Die. Hello. Yes, Angela. Pwede mo bang pakitawagan si Grace Casin? Kasi alam ko meron siya nakausap na psychologist tungkol dyan. Got it. Calling Grace Casin. Angela, Grace is now connected. Grace, good morning. Good morning, Angela. Good morning, Kuya. Wow, hulaan ko kung nasan ka. Layo mo. Nasa Layo mo, day ha? meals ka. Oh, Kuya, kasi pag umaga, masarap po talaga magkape. Ganda, oh. Talaga. Kahapon, Grace, may tinatanong ako kay Wine. Ano yun? Ano yun, Kuya? Tinatanong ko, sabi ko, nag-asawa na ba si Grace? Bakit? Ba't mo natanong, kuya?
Eh, kasi kala ko buntis eh. Grabe. Hindi, kasi blooming siya. Di ba kapag buntis, blooming? Whatever it is. Basta, whatever your... di, ikaw na. Siya, blooming siya. Basta, ganun. Natanong ko lang kasi, di ba? Mabuti na yung nagtatanong kasi naiiwan sa balita. Ha? Di, wala. Diba? Oo, sige. Ano? Hindi, Grace, ano ba sinabi sa'yo nitong psychologist na nakausap mo? Ano nga to, Angela? Si Dr. Camille Garcia. Si Dr. Camille, Siya yung nakausap ko nitong nakaraan. Actually, yung 9 years old pala yung pinag-uusapan. Noon, kumuha na rin ako sa kanya, anong mga reaction niya. Ang sinasabi niya nga, number 1 talaga is trauma and depression. Yung talagang pwedeng makuha ng mga bata na... Kasi yung pag-arrest pa lang sa kanila, sinasabi ni Doktora, yung pag-arrest pa lang sa kanila, may trauma na dun eh. Lalo na pag alam nilang kinuha sila ng pulis, tapos hindi nila alam kung saan sila dadalhin, tapos makikita yun ng mga tao, pag-uusapan sila. And then, syempre, pagdating dun sa bahay pag-asa, sa mga shelter, sabi dito ni Dr. Camille, malalayo sila dun sa mga kapamilya nila. Kung gabi-gabi, sanay silang matulog, nakatabi yung nanay nila, ang ate nila, lola nila, tapos dadalhin mo sila dun sa bahay pag-asa, sa mga shelter, malayo dun sa mga mahal nila sa buhay. Siyempre, hindi sila agad-agad makakasabay. Kumbaga, marami na silang maiisip. And then, pagdating doon, hindi mo pa sure na talagang maalagaan sila dahil sa sobrang dami na rin talaga ng mga bata na nandun sa ating mga bahay pag-asa. Para kahapon gusto namin sanang makita kung ano talaga yung sitwasyon ng mga bata dun sa mga bahay pag-asa. Kaya pumunta kami dun sa Mulabe Youth Home. Yan yung bahay pag-asa dito sa Quezon City. Pero pagdating namin dyan, hindi kami pinapasok. Bakit daw? Dahil pinagbawalan daw sila ng court na magpapasok ng media. Since marami na rin gustong pumasok doon. Para nga makita sana kung ano yung sitwasyon ng mga bata, kung may mga social worker talaga, kung may mga activities talaga So, sila. recently lang yung advice sa kanila ng court na huwag magpapasok. Yun. Kaya sabi nga nito ni Dr. Camille, mas maganda talaga na yung magulang talaga ang magsusupervise sa mga bata. Kasi sinabi niya rin dun sa ilang mga interviews ko sa kanya, malaki talaga yung papel ng magulang dun sa pagpapalaki dun sa mga bata. Kasi yung mga age na yan, like ngayon sa Congress, para 12 yung pinasa nila. From 9 years old, tinaas nila sa 12. Pero kahit 12, sinasabi ni Dr. Camille, bata, hindi pa ganun ka nahuhubog yung isip nila. Hindi pa nila alam masyado kung ano yung tama at mali. Kaya ang itinuturo pa lang sa mga age na yan sa bata, isundin mo yung magulang mo. Kasi medyo hindi pa nila alam kung ano yung tama at mali. May ilang mga sinabi dyan si Dr. Camille kahapon. Pwede nating mapakinggan yan. And how secure is the place na supposed to be sinasabi nilang temporary shelter na makakatulong dapat? What are the activities? Yan. Actually, Kuya Angela, sinasabi rin ni Dr. Camille, dati may mga reports na yan, 9 years old lang, sa 9 years old, mga batang 9 years old. Sa ibang bansa, nagkukumit na yan ng suicide dahil sa depression, pag nilayo mo sa mga magulang nila. Pero ano daw, bilang eksperto nga itong si Doc Camille, ano daw yung nakikita niyang maaaring gawin? Say for example, na hindi nga maiwasan na merong magkakaroon ng kasalanan o krimen na nagawa itong mga minor de edad, ano daw yung mainam na gawin? Ay, sa kanya, okay lang naman na mag-undergo sila intervention program. Make sure lang na itong mga bahay pag-asa, kumpleto yung mga facility nila. Kasi ngayon, Angela, base sa batas, dapat bawat city, meron tayong mga bahay pag-asa. Pero ngayon, ang existing lang ay 64. Pero dun sa 64, ang operational, dun sa 64, 8 lang yung accredited. Meaning kapag accredited, kompleto yung mga facility. Meron silang, accredited sila ng DSWD, may mga social worker, may mga activity yung mga bata. The rest, nung 64 na yon, wala. So meaning kulang yung mga facility. Kaya pag dinala mo dun yung mga bata, hindi rin sure na talagang matuturuan sila. Yun yung sinasabi ni Dr. Camille. Pag dinala mo sa isang bahay pag-asa, sure ka ba na lahat ng mga intervention program ay magagawa niya o lalo mo lang pahihirapan yung mga bata?
Pero meron na doon, di ba, Grace, yung mga nandiyan dyan sa bahay pag-asa. Ito mga offender din to, di ba? Opo, kuya. So, Opo. kaya lang, anong age yung mga nandun? Yung sa existing law, kuya, 15. Pero may mga kasama pa rin sila, kuya, Mas na bata eh. 15, 16, 17, 18, 19, yung mga ganon. Pero ibig sabihin, yung mga nando doon, yun yung mga offender na 15 ang age above, di ba? 15 to 17 po. Oo, yung nandun sa bracket na yon. Ngayon, ang nagiging usapin ngayon dito, yung mga dadalhin doon ay gagawin na 12 years old, di ba? Opo. Kung maipapasa itong batas na ito. Tama Na in case na they will be in conflict with the law, dun din sila dadalhin. Hindi naman din sila isasama doon sa mga hardened criminals. Opo, hindi po. Doon lang din. Opo, Kaya kuya. lang, yun ngayon ay naibaba kasi ng 15, tapos ngayon ay bababa naman ng 12. Unang panukala, ibaba ng 9. 9. So if in case, parang as of the moment na 15 ang dinadala doon, pagka naging 12 at maraming masasakop, ibig sabihin nun, maaaring mas madadagdagan yung mga iko-commit dyan sa bahay pag-asa. Which ngayon, Opo, kuya, tama. yun ang nagiging usapin ngayon, Kulang. mai-accommodate ba if in case dahil meron na ding parang overcrowding as of the moment dyan with the present situation ng mga nakakumit dun sa bahay pag-asa. So that's another. Pero dapat yan, kasi parang pinopondohan talaga din dahil Kasama dapat sa budget. dahil for the longest time nandiyan na yung mga isa 15 years old na nakakommit ngayon, dapat makita din siguro yung nagiging situation nga nila as of the moment. Ano ang situation nila doon na dapat ay i-improve dahil nakakommit na sila talaga doon and nare-rehab ba sila talaga? Sapat ba yung facilities na nandoon ngayon? Kasi may existing problem na tayo tungkol dun sa mga nandiyan dyan na supposed to be ay magkaroon ng program para sa kanila para mabago yung kanilang pananaw sa buhay. Yung mga 15 years old na yan na naging in conflict with the law. Anyway, sige. Tsaka kuya, ma-add ko lang po, lahat po nung mga bahay pag-asa kasi ngayon, under po yan ng local government unit. Pero sa version po ng House of Representatives, kapag naipasa po yan, ito turn over po yan sa DSWD. Meaning DSWD na po nga hawak niyan. And then pupondohan po sila dun sa General Appropriations Act. So, taon-taon, may allotted na budget para dun sa mga bahay pag-asa. Tapos Grace, di ba meron din dun sa provision ngayon nitong batas na to, yung lowering the age of criminal responsibility, yung tungkol din sa mga magulang na kasama rin sila sa mananagot? Yes. Actually, pag nahuli pa lang yung anak nila, kasama na sila mag-undergo dun sa intervention program ng 1 taon. After ng 1 year, i-assess kung nagbago ba tong bata or hindi na ba siya threat sa lipunan, palalayain sila. Pero itong magulang na to, kapag hindi siya sumunod dun sa intervention program, hindi siya sumama, pwede siyang makulong ng 30 days to 6 months. Wow. So, Yan kasi naalala ko yan yung magulang. sinasabi din ni Pangulong Duterte nung in-interview siya, di ba, tungkol dun sa kanyang stand. Pero dapat naman talaga yung mga magulang, dapat talaga meron ding pananagutan yung mga magulang dyan sa yung mga nagpapabaya ng kanilang mga anak. Isipin mo, halimbawa, 12 anyos. 12 anyos, paano nasa kalye pa yan gabing-gabi? Parang nangaakyat bahay pa yung 12 anyos. Minsan, even 10 years old, ginagamit ng mga kung sinong mga siraulo para pumalik sa bahay ng may bahay. So it's either ikaw na magulang, kasama ka, kasabwat ka, o wala kang kiber sa anak mo, pabaya ka. Bakit 10 years old nandiyan dyan sa kalye at nakikibarkada at nag-aakyat bahay? O ngayon, kung ikaw naman halimbawa, kasabwat ka naman dyan, isa ka pa ding gago, di dapat talaga ikaw dapat kasi mga magulang. Anyway, sige. Maraming salamat. Pero tanong ko pala, Kuya, kay Grace, kung regardless ba of anong crime yung kinumit ng isang bata, lahat sila talaga sa bahay pag-asa dadalhin?
Kay, ano ba, pagnanakaw, rape, or use of illegal drugs. Yes, Angela, lahat nung mga, pag lumabag sila sa batas, diretso sila sa bahay pag-asa. Pero kapag ang crime na nakomit nila is yung murder, involved sila sa illegal drugs, carnapping, parricide, habang dinidinig yung kaso nila, dadalhin naman sila dun sa agricultural center, which is wala pa tayo ngayon. Ilalagay pa lang yan. Ganun, agricultural center. Parang ganun, kuya. Maglalagay daw sila ng agricultural center, 2 agricultural center sa Visayas, 2 sa Mindanao, and 2 sa Luzon. Tapos, based din nga po dun sa batas, halimbawa, na sentensyahan na sila, dun sa ginawa nilang crime, guilty sila, sabihin natin guilty sila, doon nila tatapusin ngayon yung sentence nila. Pero once na tumungtong na sila ng 25 years old, natapos man nila yung sentence o hindi, kailangan silang palayain para makapagbagong buhay. So, paano matatapos yung sentence nila? Halimbawa, kuya, kung halimbawa nag-commit siya ng crime, 16 years old siya, then nahatulan siya ang ano mo is murder, nahatulan ka na kailangan mong i-serve yung sentence mo ng 10 taon. Pero kung 17 ka, kung tatapusin mo yung 10 taon, 27 ka na nun, kuya. Pero kailangan kasi sa batas po 25 lang. Kaya, ang masya-shorten yun. Opo, masya-shorten. Kasi na-commit niya po yung crime, minor de edad po siya. So hanggang 25 lang dapat. 25. So maximum sentence na ia-apply is only until 25 years old siya. Opo, yung bata. So, After po nun, palalagay. So yun ang katapusan ng sentence. Opo, kuya. Sa lahat po ng mga minor de edad na nakagawa ng crime. Kala ko katapusan ng sentence period. Wala, katapusan ng sentence. Oy, hindi, yung mga, batiin ko lang yung mga Thank you muna ako kay... sige, pa-thank you ka na. Yan. Thank you, Grace. At tuloy mo na yung pag-inom mo ng coffee. Tama-tama, lamig ng panahon ngayon. Yes. Dahan ka ng ano, ha? Hindi naman bawal yung coffee sa kanya. Hindi bawal yung coffee. Hindi naman, wala. Hindi nga, Hindi, yung mga nasa international cruise. Wow. Nasa Aruba daw yung Aruba. Aruba. Kilala mo dati si Miss Aruba? O yung sa Miss Universe. Oo, di ba? Si Miss Aruba. To the Florida Keys. Nanonood. Tsaka yan nasa Church Christ, New Zealand. Nanonood sila sa atin. At yung mga taga Winnipeg, Canada. Taga Australia. Si Nina Bascon. Yan. Tapos, mga taga-Alaska, mga Alaskador. Alaska, nanonood sa atin. Tsaka, sino pa yung sasabi mo? Si Victoria. Yung mga taga-Victoria, Texas. Taga-Victoria, Texas, US of A. Yan. Yung mga taga-Winnipeg, salamat po sa inyo. Yan. Mga taga-Barcelona, Spain. Buenos dias a todos. Ikaw ba, Angela? Ano? Nagpabakuna ka na? Ako pa ba? Si Mio ba pinapabakuna? Oo naman, kuya. Complete naman sa shots. Especially yung newborn, di ba? Anong huling-huling niya? Naku, kuya, kasi may baby book kasi, di ba? Hindi ko na matandaan. Tapos syempre, pag flu shot, every year yan. Diba? Flu shot every year yan. Tapos syempre, yung mga... So, nag-ano ka na? Nagpa-flu shot na si Mio? This year, wala pa. Magsischedule pa lang kami. Pero yung mga iba pang mga like polio, hepa, etc. Kompleto naman. Hindi kasi nga ako natanong. Ba't mo natanong, kuya? Hindi, malaki kasi parang naging epekto nung Dengvaxia. Doon sa... Di ba nagkaroon na issue yung Dengvaxia? Oo nga, kuya. Kaya ngayon, yung iba... Kahit na hindi Dengvaxia pinag-uusapan, marami yung mga, kahit na nga, yung mga regular na bakuna talaga, dati pang ibinabakuna, parang kinatakutan na ng Tumaas nga yung case, kuya, ng measles After dahil that mga hindi issue, dahil ayaw na nagpapabakuna. nila magpabakuna. Kahapon si Pangulo, sinasabi niya nga, teka muna, hindi naman Dengvaxia ang lahat ng issue dito. Ang tagal nang may vaccination program ang gobyerno. At noon pa, bata pa lang tayo, hindi ka pa pinapanganak, hirap sa'yo Nahuli kang pinanganak hindi ka pa pinapanganak, uso na yung bakuna. Saka, ano na yun, tested na. Confirm na
Nakakagaling. May mga pang-utulang sa amin noon, bata kami. Bigyan ka ng Klim, tsaka ng ano. Alam mo yung Klim? Yung milk, nakwento mo na kasi. Oo. Pero personally, di ko talaga alam. Yung Klim na may kasamang mga Nutriban. Nutriban, oo. Ngayon, sasabayan na may Libreng bakunahan. bakuna Kasi sa kami noon, eskwelahan pagkatakot ka sa ineksyon, talagang pagka alam mo, panahon ng bakunahan, tago-tago kayo eh. Absent ka. Minsan Ma'am, may I go out? hindi ka na babalik. Ganun sa... Pero talagang ang mga magulang noon, the time namin na talagang ipinupush yung pagbabakuna, ano sila, very supportive sila dyan. Including yung, kasi noon marami pa nagiging biktima ng polio eh. Pero yun nga, nagkaroon na ng panahon na talagang hanggang na-eradicate na yung mga cases ng polio na yan dahil naagapan sa pamamagitan ng mga bakuna. Kaya lang, lumitaw itong issue nitong dengue vaccine na yan. Ngayon, nagkaroon ng parang vaccination scare. Parang ang dami ng mga magulang, parang nagkaroon ng hesitations. Parang ayaw na nila ngayon basta-basta na lang magpapabakuna. Lalo na dun sa mga libre na sa mga health center. Correct. Ngayon, yan ang naging epekto na pati yung vaccination program na hindi naman dengue vaccine ang involved ay naapekto. Kaya nananawagan dyan ng presidente. Meron tayong video ni presidente diyan. Searching. Video is ready. Okay, pige. Paki-play mo lang. Sa ulat ng World Health Organization, nakapagtala ng mahigit 17,200 reported cases ng measles o tigdas sa Pilipinas mula Enero hanggang Nobyembre noong nakaraang taon. Mas mataas ito ng 367% kumpara sa naitalang kaso sa kaparehong panahon noong 2017. Ayon sa Department of Health, 40% ang ibinaba ng bilang ng mga nagpapabakuna noong 2018 para sa measles, bagay na ikinababahala ng pamahalaan. You're gonna have outbreaks sooner than later. Kaya nanawagan si Pangulong Rodrigo Duterte sa mga magulang na i-avail ang vaccination program ng pamahalaan at huwag matakot na pabakunahan ang kanilang mga anak. Do not be lulled and be complacent about it kasi ang sanggol talaga kailangan. Yung digbaksya lang, kung ayaw ninyo, okay lang. But lahat ng anak ninyo, hindi naman tayo nagkulang sa bakuna, because it is good and it is for the health of the person. Nung maliit pa hanggang lumaki. Ayon pa sa Pangulo, dahil sa nangyaring kontrobersiya kaugnay ng bakuna kontra dengue o ang Dengvaxames, bumaba ang bilang ng mga magulang na pinapabakunahan ang kanilang mga anak hindi lamang sa measles kundi maging sa diphtheria, tetanus, hepatitis at polio. Ayun. Naalala ko, kuya, nung grade school ako, merong bakuna sa school namin. Meron pa nga akong mark eh. Kiloidal kasi ako, kuya. So, pagka binabakunahan ako, nagkaka-kiloid ka. Yung nagbubukol. Ako hindi naman ako nagkaroon ng gano'n, yung namama. Pero marami talaga na gano'n na nagiging result. Alam mo na nagpabakuna. Pero hindi naman isa nga lang yung bakuna eh. Nabakunahan ka na ba sa puwet? Hindi ko maalala. Hindi kasi merong iba-iba, kasi meron dito, di ba? Dito. Tapos yung mga, kaya lang, ngayon nga, yung takot nila. Oo. Di ba nila kailangan paigtingin ng DOH yung campaign nila na hindi, pero siguro, tested na ito, matagal nang ginagawa itong mga vaccination programs na ito. Knowledge din talaga eh. Kailangan din alamin lang din. Ay, nako. Ay, 5:31. Tama ba yan? 5:31 na. Alexa, what time is it? Alexa, are you sleeping? Yoo-hoo! No, I'm wide awake. Oh, Toroy. No, I'm wide awake. Wide awake. Wide awake ka pa dyan, ha? Alexa, what time is it? It's 5:32 a.m. Galing. Lamig. Dai, are you there, Dai?
Yes, Kuya. I'm here. Ayos ah. Natutulog kasi si Alexa pag ano eh. Day, what's my schedule today? Kuya, you will have a one-on-one interview with attorney Erin Tanyada in your program Get It Straight with Danielle Razan after Good Morning Kuya. Wow! Kilala ko ata yan, Kuya. Ano? Kilala ko yan. Sino? Yung guest mo sa GIS. Bait ba yan? Ako, pipilit yata yun. Pipilit tumakbo. Ayaw naman siyang patakbuhin niya. Ayaw naman siyang patakbuhin ni... Nino. Ha? Dati, ni Pinoy, di ba? Wala naman na si Pino. Good morning kay Jimmy Gregorio na pinanganak ng 1965. Bakit may date? May year? Kasi ang dami dito, hindi nakaka-relate sa kinukwento ko. Nagre-react ba siya dun sa singer na sinasabi mo kanina? Si Jumides Maturan? Hindi mo rin alam yung pelikulang Ibong Adarna dati? Hindi, Kuya. Pero nabanggit mo na yan. So... yung si Prinsesa Naranja, kilala mo? Naku, Kuya. Sorry. Sa 1,000 mo... Nire-respeto po talaga kita, pero hindi ko talaga alam eh. Yung sa 1,000 mong halik, ako ay puputi. Sabi siya. Talaga? May kanta siyang ganun. Si Elizabeth Ramsey yun. Kilala. Kilala ko si Elizabeth Ramsey. Kilala mo si Elizabeth Ramsey. Saka Naman. si Jaya. Si Jaya. Kasi kaya mo nakakilala si Elizabeth Ramsey dahil kay Jaya. Talagang... mga 70s kasi talagang uso yung mga iba-ibang programs na yan. Lalo na pagka mayroong mga disaster. Naguhulog sila noon from chopper, naguhulog sila ng mga Nutriban, naguhulog sila ng mga yung parang may maispan yan eh. Yung parang pulbos tapos isasagag. Ngayon ba, Kuya? Kasi ako nakaabot ako ng Nutriban sa school namin, yung grade school. Wala na. Nagtitinda pa nga kami Nutriban sa tray namin nun eh. Pero meron pa ba ngayon? Wala na Nutriban ngayon. Wala na. Wala nang Nutriban. Yung mga taga Winnipeg kanina pa. Saka batiin ko lang to ha. Si Marites naman sa Baliero. Ang natatanda niya talaga si Simatar. Sino si Simatar? Simatar! Ang munting prinsipe na nang dahil sa kanyang kalikutan ay siyang nagpatatag sa kanilang kaharian. Simatar! Simatar! Ang gula ng mga ganyan, di ba? Tapos sasagot bigla si Eng-Eng. Malapit na ang ating pagtatagumpay! Oh my God! Hindi mo alam yun? Wala. Si Tia Deli lang kilala. Ay, Hindi yan, di ba? Yes, sa'yo. Ako ang inyong Tia Deli. Ayun. Hindi mo alam yun. Talaga. Kilala ko nga si Tia Deli, pero yung ibang, naman. Si Tia Deli, yun, tiyahin yun nung isa kong classmate. Original tita yun, di ba? Classmate ko nung college. Pinapakinggan ko siya talaga dati. Talaga? Narinig. Si Johnny De Leon. Naku, di na. Si Tia Deli lang talaga kilala. Nako. Eto, familiar ka ba doon sa tinatawag na solid yellow lane? Yellow lane is in my heart. Nakakadaan ko lang doon kanina. Yan. Meron dyan yung polisiya nila sa may epileptic road. Epileptic? Oo. Diba? Saan malapit yung epileptic road? QC. Ang epileptic road ay malapit sa tinamaan ng Lintex na road. Alam mo ba yun? Matalino, ha? Oo. Very Pero good. ang sinasabi dyan ay Bakit, hindi na Kuya? daw ipatutupad yan ng MMDA. Bakit? Ewan ko. Traffic kasi dyan, Si Kuya. Jerry Galicia nagwewento eh. Day, pakitawagan Kakalagay lang nila, hindi mo eh. Pakitawagan mo si Jerry Galicia. Yes, Kuya. Calling Jerry Galicia. Kuya, Jerry is now connected. Okay, Jerry. Ano ba yung sitwasyon dyan? Nasaan ka ba? Ayan. Jerry. Yes, Kuya. Action star. Yes, Kuya. Nandito nga tayo sa elliptical road. Nag-iikot-ikot tayo sa elliptical road dito sa Quezon City dahil kinansela ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang implementasyon ng Solid Yellow Lane Policy
dito sa Elliptical Road sa Quezon City. Ito yung naging pasya kuya ng MMDA kasunod ng pagsasara ng dalawang lane dito sa harap ng North Avenue Extension para bigyan daan ang konstruksyon ng MRT-7. Ayon sa MMDA, magiging mahirap para sa mga motorista ang naturang hakbang para manatili dun sa naturang lane dahil nga po sa mabigat na lagay ng trapiko dito sa Elliptical Road. At tatagal ito ng pag-obserba ng MMDA ng 1 linggo para doon sa naturang hakbang upang maglabas ng pinal na desisyon. Kuya, tinatayang nasa 200,000 motorista o sasakyan ang dumadaan dito sa Elliptical Road kada araw, kuya. So, buti na lang. Kasi ma-traffic talaga kuya. Mahirap talaga para sa mga dumadaan dyan kung i-implement nila yung yellow lane policy. At 5:38 na ganitong oras ng umaga, Jerry, kumusta na dyan? Marami bang sasakyan pag ganito ng oras, marami ng sasakyan dyan sa Epileptic Road? Yes, kuya. Sa ngayon, dito ka sa Elliptical Road, yung sa kinatatayuan natin, ay medyo marami ng sasakyan ang dumadaan dito sa ngayon. Ito makikita natin. Light to moderate itong lagay ng trapiko dito sa Elliptical Road, kuya. Oo, madami na nga. Madami. Labo-labo kasi dyan Oo, dami na nga din O siya, sige. Babalitaan mo kami mamaya, Jerry, ha? Ayan na pala ngayon. Pero madilim pa, 5:39 na, madilim pa. Si Jerry Galicia, maraming salamat. Robin Aristorenas. Sino yun? Sorry. Hindi mo rin kilala si Robin Aristorenas? Sorry. Patawad na, hindi ko Si Robin Aristorenas, anak ni June Aristorenas. Sino nga si June Aristorenas? O sige, si Apeng Daldal na lang. Kilala mo si Apeng Daldal? Familiar siya. Kausap nito. Sige, si Pachi. Yung di ba? Yung malaki yung ipin? Yun, si Apeng Daldal. Oo, si Apeng Daldal. Yun ang Freddie Mercury ng Pilipinas. Laki ng ipin sa si Freddie Mercury ng Pilipinas. Diba? Yan ang mga nando doon sa Cafeteria Aroma. Naku, huwag ka na umasa sa akin, kuya. Hindi ko rin alam yan. Palabas yun sa kabilang channel dati. Nung bata ako. Cafeteria. Ano yun? Parang sitcom? Oo, parang gano'n. Parang sitcom. School bukol. Si Direk Lito. Alam ni Direk Lito yan. Ang nag-direct ng... Alam mo si Direk Lito? Oo naman. Pito-pito. Ang nag-direct ng Uhaw. Pito-pito. 5:40, alamin natin ang weather today kay Ray Pelayo para mas buo. Ray! Kuya. Ayan. Ayun, no? Talagang, ayan, si Ray Pelayo. Yes, Sinong kahawig ni Ray Pelayo? According to Ninang, ang tipo daw ni Tata Ray, mga ala Albert Martinez. Albert Martinez. Sabi ni Ninang Risa. Good morning, Ninang. Wow, Albert Martinez. Yun daw yung mga tipo niya. Tipo Albert lang. Einstein. Ibang klase. Hindi, pero eto, Eddie Fernandez panahon. Hindi mo rin kilala. Kilala mo si Eddie? Yun ba yung daddy ni Pops? Oo, daddy ni Baby Pops Ama. Fernandez. Ay, mali pala. Baby Ama si Rudy Fernandez yun. Sorry. Iba yung... Sorry. Yeah, pero yun nga, si Eddie Fernandez, daddy ni Pops. Oo, ayan. Si kilala mo? Si Palos. Hindi Pero yung Palos, di ba yung mabilis? Tama ba yun? Di ba? Oo, mabilis. Yung Palos. Kilala mo si Palos, Ray Pelayo? Mukhang hindi ko masyado ma-recognize ko. Huwag Pero ka na kasi familiar ko kuya, yung Palos. sumasama ng loob mo. Sa action star na tayo. Huwag ka na magtatanong para hindi na sumama loob mo. Ito nga, si Jimmy Gregorio. Pinag-uusapan ni Jimmy Gregorio, si Tugak, tsaka si Pugak. Oh, si Tugak. Oo. Si Mang Nano. Kilala ko yung si Tugak, tsaka si Pugak. Sino yung naging nakasimangot? Siya ba yun si Pugak? Ay, hindi. Yung laging, pag nakakita bawa nakasimangot dito, nakaganon yung mukha. Si ano yun? Dato Puti. Mukasim. Mukasim. Sino nga yun? Yung isang, kasi si Pugak, si Tugak.
Sino yon yung sa... Tanong mo si Tatlong Ben. itlog, kuya. Tanong mo si Pugak. Si Pugak nga yun. Si Pugak. Si Pugak Pugo. yun. Yung... Si Pugo. Iba naman si Pugo. Tugak. Tugo. Tugak. Mga tugak kayo talaga. Hey, Ray. Kuya. Ano bang weather? Malamig daw, sabi ni Angel. Kahapon, kuya, bumagsak sa 10.6 ulit yung temperatura sa Baguio. Oh. 10.6. Magkakasubukan daw talaga ng katapangan, kuya eh. Ng Pasaginaw. Ganon, di. Alam mo, pagka tunay. maginaw, Oh. ang gagawin mo, kuha ka ng balde. Tapos, yung balde, di ba? Doon ka maglalagay ng tubig. Kuha ka ng tabo. Ang totoo kasi, sabi nga nila, ang maginaw lang Unang naman yung buhos. unang buhos. Eh. Di ba? Kaya gagawin mo, kunin mo yung unang buhos, tapon mo ganun. Hindi wala na yung unang buhos, yung pangalawang buhos na lang. Yung ka magkakasubukan ng tapang talaga, kuya, yung hindi umaatras sa paligo. Saka kasi sigaw, di tinapon mo yung unang Tubig ka buhos. lang. Saka sigaw, eto na! Ganun, no? Di ba? Hindi, talagang pagka maginaw, yun ang mahirap. Kumuha ka ng takuri. Okay. Magpainit ka ng tubig. Sa amin nun, ganun eh. Kuha ka ng takore o kaya yung mga palayok, papainit ka ng tubig. Tapos lalagay ka na doon sa balde. Kaya lang talagang sa probinsya, nung araw, naliligo kami sa balon. Malalim. Pepe Smith. Nakakita ka ng balon na ano? Malalim, di ba? Mababaw. Sa balong malalim. Kaya balon. Kasi mahanap ka ng bukal. Oo. Para tamaan mo yung bukal, huhukay ka ng malalim. May masarap maligo sa bukal, ah. Hindi, pagka sa balon, ibig sabihin na doon kasi may balon, may gilid yun. Doon ka magigib ka ng tubig. Yung may pangsalok ka. Tapos lalagay mo sa balde. Yun ang pampaligo mo. Kami doon nangiigib kami. Hindi pa, dalawang bagay yan. Either poso gagamitin mo o kaya balon, doon ka kukuha ng tubig. Hindi pa nun, sa amin, hindi kami nagigripo-gripo na ano. Tapos meron kaming banga. Alam mo yung banga? Jar. Banga. Pero nakakita na ako ng banga. Banga, hindi banga. Oo nga. Oo. Banga, hindi banga. Banga. Yung gano'n, di ba? Oo. Kasi iba sabi Diba nila, meron pang ang pelikula, halimaw sa banga? banga. Ano ba? Banga. Yung merong halimaw sa loob ng banga. Oo nga, banga. Pero yun yung banga, di ba? Oo, hindi banga. Banga. Ano ba pinagkaiba? Parang sounds the ikaw, same. to paano me. ba sabihin? Sabihin mo ba? Tanga? Ang Diba? tanga mo. Iba yung, kasi pag sinabi mo, iba yung dapat banga. Oo, yan. Banga. Hindi banga. 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 Oo, yan. Banga. Tanga. Banga. Oo. Banga. Ganun, banga. May merong diin sa dulo. Banga. Yan. Banga. Doon, pagka doon ka gumamit ng May tubig, stress. parang parang nasa ref. Lamig, no? Oo, pero yung lamig nung tubig na galing sa banga, iba. Parang refreshing, hindi yung... Kasi Diba pag umiinom galing... pa nga dati dun? Oo, hindi. Talaga. Yun nga, kaya nga lagay yung tubig eh. hindi ka Kala ko pang ligo. Banga nga eh. Oo nga, anyway. Tapayan yun. Alam mo yung tapayan. Sinabi mo. Yung tapayan, doon naman nilalagay. Dami kasing alam. Doon naman nilalagay. Ikaw ba rin, nakakita ka na ng ano? Yes, kuya. Opo. Sa probinsya, di ba? Yes, kuya. Dati nung ang bahay namin, may silong pa. So, si nanay, meron siyang tapayan. Meron din siyang yung lalagyan ng tubig na Oo. May tapayan ka. Malamig, meron kuya. kang banga. Malamig. Doon ka may gripo. May gripo yung banga mo. Saka kuya, sa poso, pag sa poso galing ang tubig, medyo maligam-gam pag umaga. Pag sa poso. Poso, oo, sa poso. Medyo maligam-gam yan. So kayo, gumagamit pa kayo ng matong? Dati po, kuya, yung lolo ko po, meron lalagyan ng, hindi kasi binabayok agad po yung palay nun, kuya. Kaya nilalagay muna sa matong, Lalagay mo malaking sa matong, para ang kanilang pambayo, kuya, nun, yung manumano talaga. Oo, may lusong po ata tawag doon eh. Oo, babayuhin kita sa lusong, sabi ka nun. Ibig sabihin nun, Medyo na-lost na ako sa matong. Yun yung matong, halimbawa, pakilagay mo nga dyan, matong mo nga dyan sa iba. Sabi ko na eh. Ito yung matong mo niya, no?
para ka lang matter at saka ano. tapos. What is matter? And hindi yung matong, lalagyan yun, ang stakan yun ng palay. Natatawa ko. Si Tata eh. Hindi nga, yung matong nga, lalagyan, imbaka ng palay yun sa probinsya. Dahil nga hindi mo naman kikiskisin agad yung bigas. Lalagay mo muna, i-stack mo dun sa matong. Yun. Para hindi dagain, kuya. Para hindi, hindi dinadaga, yun ang imbaka ng palay sa amin sa probinsya. Pero, ano ka na nga, mag-weather ka na nga. Ang gulo kasi nito si Angela. Weather. Ngayon po, kuya, malakas po itong amihan pa rin, nakaka-apekto sa malaking bahagi ng ating bansa. At actually, yung gale warning po ng Pag-asa, nakataas pa rin sa buong seaboards po ng Northern Luzon at maging dito sa may Eastern Seaboard ng Central at Southern Luzon, yung area ng Quezon, yung Bicol, at maging dito sa may Eastern Seaboard ng Mindanao, matataas pa rin po ang mga pag-alon. Kaya ayon sa Pag-asa, delikado po na pumalaot dyan yung mga sakyang pangisda at maliit na sakyang pandagat. Meron pong, kung natin yung satellite ng Pag-asa, meron pong draft o extension ng low pressure area. Ito po ay nakaka-apekto din sa may area ng southern part ng Mindanao. So nasa labas yung low pressure area, shallow low pressure area, pero less likely o maliit ang possibility na ito po ay maging isang bagyo. Pero doon sa radar ng Pag-asa, may makikita tayo na epekto naman itong trough o extension ng low pressure area. May mga malakas na mga pag-ulan, papulo-pulo dito po sa may area ng southern part ng Mindanao. May mga mahihina mga pag-ulan dito po sa may Panay Island, sa Bohol, at maging sa eastern section po ng Isabela at Aurora. Meron pong mahinang mga pag-ulan dahil sa epekto naman po nitong northeast monsoon, yung tinatawag po natin na amihan. Kuya. Hanggang kailan daw yung amihan magsistay? Mga February, yung projection ng Pag-asa dyan. Malamig-lamig. Meron pa tayong na-expect na mas malamig pagdating ng February. February, may mas malamig pa. Yes, kuya. Marami nang di maliligo. Hindi, pero talagang masarap ngayon yung sa umaga, yung hangin eh. Pati sa hapon, yung bandang hapon. Kagabi, may meeting kami dyan sa may Caloocan. Pag akit ko doon sa may taas ng building, ang sarap ng hangin. Sarap ng hangin. Maganda yung hangin niya. Meron ba daw El Nino? Yes, kuya, sa ngayon ay sinasabi ng Pag-asa, may possibility po na magkaroon ng El Nino dahil meron po silang napapansin ngayon, kuya, na yung Pacific Ocean sea surface temperature, ito pong temperatura ng karagatan natin, particular dyan sa may area po ng Pacific Ocean. Tumataas po yung temperatura, nagkakaroon po ng pagtaas ng temperature. Kaya magkaiba naman po ang epekto niyan. Ang epekto po niyan dito po sa may area ng yung Eastern Pacific, kasama na po yung area ng bansang Peru, magkakaroon po dyan ng mas maraming mga pag-ulan sa lugar na yan. Pero sa Pilipinas, sa Western Pacific, ay magkakaroon naman po tayo ng below normal rainfall. Ibig sabihin po niya, mas mababa po yung mga pag-ulang maranasan natin dito sa Pilipinas. From January to March, may in-expect po tayo na mahigit sa 70 lalawigan na maapektuhan, maaaring mas bawas po yung mga pag-ulang maranasan, kuya. Pwede ka ba tumalon dyan sa dagat na yan? Pwede po, kuya. Pwede mag-dive Ganda dyan. Hindi, ang nakikita kasi natin ngayon, yung mga, kaya niyan, El Nino, no? Dahil papalapit, ang inaintay mong kasunod na papasok, yung summer. Yes, kuya. Pero may mga bagyo ba na i-expect tayo during this period bago dumating yan? Kasi pagka nag-aagawan yung nag-aagawan, di ba? Yes, kuya. Yung month po ng February, ayon sa Pag-asa, maliit po, slim ang chance na magkaroon po tayo ng El Nino, ng bagyo. Pero yung buwan po ng March, April, may possibility na may isa. Pero yung sinasabi nila na dami ng mga pag-ulan, dry season na, pagkatapos mas mababa pa nga yung mga pag-ulan nating maaaring maranasan. So talagang may possibility na magkaroon po tayo ng drought o tagtuyot po talaga. Drought na? Drought, kuya. Because of this El Nino? Yes, kuya. Maabot po ng mahigit 70 provinces yung projection ng Pag-asa na maaaring maapektuhan ng drought, dry spell, tsaka po dry condition. Mas yun po yung kanilang kategorya na binabanggit, kuya. Yan sa yan after ng Feb. Epekto ng Pero ngayon, yung mga gulay daw, specifically sa northern part,
May mga yelo-yelo na eh. Oh, kahapon, nagpapakita si Ray kahapon ng ng repolyo. Talaga? Repolyo, merong yelo. Frostbite po yung andap na tinatawag po. Ano? Andap. Ang alam ko kasi sa andap, yung parang gumagano na lang. Parang ilaw, maandap-andap. Parang flicker. Ang buhay mo'y aandap-andap. Para ka nang naghihingalo. Ano ang sunrise and sunset? Yes, ang ating pong sunrise ay, kita po natin, ang ating sunrise, 6:25 a.m. Ating sunset naman po, 5:53 p.m. Medyo nalilate na po yung sunset natin ngayon, kuya. 5:53 na. Malapit na umabot ng 6 o'clock ang sunset. Saan yan? Sa Portugal. Portugal. By Jonathan Cilindro. Wow! Sabi ni Jonathan Cilindro. Marunong ka ba mag-cilindro? Hindi kuya. Alam mo rin kung ano yung cilindro? Instrument. Oo, cilindro. Yun ginagamit minsan yung nag-gitara sa yung harmonica ang tawag niya. Pero ang tawag nila cilindro. Yan. Maraming salamat. Ray Pelayo. Dai. Yes, kuya. Ano mga iba pang story ang aabangan ni Angela today? Kuya, magsasagawa ng pagdinig ang Senado kung papayagan ba na maging... Magsasagawa ng pagdinig ang Senado kung papayagan ba na maging bahagi ng public transportation ang mga motorsiklo. Mag-uulat sa Kamara ang Department of Environment and Natural Resources kaugnay sa sinimulang Manila Bay Rehabilitation. May press conference mamaya sa Defense Secretary Delfin Lorenzana kaugnay pa rin sa nangyaring pambobomba sa Holosulu. Okay, yan. Salamat, Day. Kamo, You're welcome. Si Vic Lima. Kilala niya lahat ng sinasabi ko. Syempre. May additional pa siya. Sino daw? Yung lolo ni Lito de Guzman. Si Lolo de Guzman. Hindi mo kilala? Si Lolo de Guzman. Hindi. Dito nga, nagtataka nga ako. Parang na-invade na tayo dito ng mga de Guzman eh. Bakit? Ha? Nung nagkaroon tayo ng kick-off rally. Ay, kalahati na empleyado, de Guzman na apelido. Oo. De Guzman. Sabi ni Vic Lima, si Teroy de Guzman. Di mo kilala si Teroy. Hindi. Pero si Vic Lima kilala ko. Sa TV, not personally. Hindi. Nung nakilala mo si Vic Lima, may buhok pa o wala na? Wala na. Ano na din? Luma na din. Di mo na inabot ang buhok na Vic Lima. Kilala ko siya. Ewan ko naalala niya sa Quattro. Quattro? Yung parang bar and restaurant. Hindi. Akala ko. Parang merong reunion kasi sila Tito Angelo, tapos nandoon siya. Ang alam ko kasing Quattro, yung Quattro. Quattro ba? Oo, Quattro. Quattro. Merong Quattro na kotse. Na Audi. Merong Quattro na Quadro yata yun. Bag. Ayun. Si Vic Lima. Si Vic Lima. Pagdating siya, kumusta ka daw, Vic? Sabi ni Chanda. Romero? Kilala ni Vic Lima yun. Oo nga, si Chanda Romero. Kumusta ka daw, sabi ni Chanda Romero. Tanong mo kay Vic Lima. Kilala niya. Ex-girlfriend ba niya? Wala ko siya. Hindi, ka-close ni Vic Lima yun. Magaling na actress yun, di ba? Muna tayo sa mga kasama natin dyan sa bahay. Siya. Sige.